Naranasan mo bang magkaroon ng mga tunay na kaibigan? Yung tinatawag nilang best friends, good friends at loyal na mga kaibigan kuno. Pero hindi naglaon ay natuklasan mo na fake pala ang mga kaibigang ito. Karamihan sa atin ay aware na sa mga pag-uugali ng mga fake na kaibigan at mga ginagawa nila sa kanilang kaibigan. Pero sa video na ito ay pag-usapan natin kung ano ang kalimitang mga ginagawa ng mga ito upang magsilbi itong paalala sa atin nang maiwasan natin ang mga nakaraan na nangyari sa atin mula sa ating mga tinatawag na fake na kaibigan. Pwede rin naman na hindi tayo aware or medyo may alam tayo konti pero hindi talaga natin matumbok kung ano ba talaga ang mga bagay-bagay na magsasabi sa atin na yan ang fake na kaibigan. For sure naman, meron kang mga kaibigan at itinuturing na tunay na kaibigan. Based on your experience, ano ba ang mga naranasan mo sa iyong mga itinuturing na kaibigan kuno? Naranasan mo bang maramdaman na pinapahalagahan ka nila? Or kabaliktaran nito, yung tinatawag nilang fake na kaibigan? Kung ganun, paano mo nasabi na fake ang isang kaibigang ito? Siguro, unang papasok sa utak mo sasabihin mo na traidor or tinatraidor ka. Well, maraming paraan ng pagtatraidor. So, ano ba ang katraidoran na naranasan mo? Yung iba naman sinasabi nila hindi naman siya traidor, pero ramdam ko na may kakaiba sa kanya na parang hindi genuine or hindi galing sa puso ang pakikipagkaibigan niya sa akin. So, ngayon, malalaman natin ang madalas na palatandaan na fake ang isang kaibigan. Una, hindi ka kayang ipagtanggol. Alam naman natin na sa paligid natin ay nauuso na yung mga toxic na tao. At syempre, meron din tayong mga tinatawag na close friends or yung mga tinuturing nating mapagkatiwalaang kaibigan. Pero sa likod niyan ay hindi ka pala kayang ipagtanggol. Sila yun yung mga fake na kaibigan. Hindi ka kayang ipagtanggol nung kaibigan mo na itinuturing mong tunay na kaibigan. Kaya isa yan sa palatandaan na fake ang isang ito. Ano pa ba? Yung tipong sinisiraan ka sa iba. Yung tipong mabait lang pagharap ka or kasama ka, pero pag nakatalikod ka, doon naman siya bumabaling sa iba. Yung favor ay wala sa'yo kundi nandun sa bago niyang kasama. Ito yung tinatawag naman nila na ugaling crab. Yung sumasama sa'yo dahil may nakukuha at pag nandun naman sa ibang tao, sisiraan ka. Yung doon niya ilalabas yung inggit niya sa'yo. Yun ang tinatawag nilang ugaling crab. Alam naman natin na ang tunay na kaibigan ay kahit anong mangyari. Pag sinisiraan ka or may sinasabing hindi magandang laban sa'yo or sa kanya ang isang tao, ay kusa kang nagsasabi na hindi maganda yan o hindi totoo yan. In short, pinagtanggol mo siya dahil yung puso mo nasa kanya. Pangalawa, kung ang isang tao ay talagang mahal ka or pinapahalagahan ka, ay hindi ka kayang siraan. Yan ang tunay na kaibigan. At kung tunay kang kaibigan, ay kailanman hindi ka maiinggit sa accomplishment ng isang tao na tinuturing mong kaibigan. Pangatlo, paano mo malalaman na fake ang isang kaibigan? Syempre, lagi lang niya nakikita ang mali mo. Imbis na i-appreciate niya yung mga bagay na nagawa mo patungkol sa ibang tao or sa'yo, ang nakikita niya lang ay yung hindi maganda. Yung tinatawag nating fault finder. Ginagawa ka pating pulutan sa chismisan at inuman. Yung tipong pag wala ka, ikaw yung topic nila. Okay lang sana kung ikaw yung topic kung puro kagandahan ang mga binibitawang salita. Paano naman kung ginagawa kang pulutan at puro kabulastugan ang lumalabas sa bibig tungkol sa'yo? Yan ang isang palatandaan na fake ang isang kaibigan. Pang-apat, yung walang kialam sa'yo. Yung kahit pinapaiyak ka na or kaya kanyang paiyakin sa anumang paraan. Yung walang pakialam sa nararamdaman mo kahit nasaktan ka na. Yung
kahit anuman ang mangyayari sa'yo, kahit umiiyak ka na dyan, mas ikakatuwa pa niya. Kung sabaga, merese. Diba? Imbis na maawa siya sa'yo, nandyan yung sympathy or empathy, hindi yun mararamdaman ng isang fake na kaibigan. At panglima naman, kadalasan itong nangyayari sa mga taong user na pag mayroon ka o yung may kaya sa buhay, marami kang kaibigan. Pero pag taghirap ka na, walang-wala ka na, bye-bye na. Yan ang nangyayari. Ibig sabihin, hindi yan tunay na kaibigan or fake friends. Huwag masyadong dumikit sa tao na alam mo na hindi bukal sa kalooban or hindi galing sa puso ang pakikipagkaibigan sa'yo dahil alam mo masisira lang ang buhay mo. Pang-anim, puro kasinungalingan ang lumalabas sa bibig. Pagkaharap ka, mararamdaman mo na puro fake or kasinungalingan lang or pagpapanggap. Yung hindi talaga bukal sa loob, mararamdaman mo naman Makikita mo sa ekspresyon ng kanyang mukha, sa body gesture, at lalo na pag tinignan mo ang kanyang mga mata, dun mo malalaman na nagsisinungaling ang isang tao. At once na nagsisinungaling ang isang tao sa'yo, dun mo malalaman na fake ang isang ito. At syempre, pang-pito, sinasaktan ka. Kaya kanyang saktan dahil hindi siya nagdadalawang isip na saktan ka dahil nga wala siyang care sa'yo, wala siyang pakialam sa mararamdaman mo. Kaya kanyang saktan physically and emotionally. Marami sa atin ang nakaranas na ng mga ganito sa ating mga nakasalamuha, naging kaibigan, at na-meet kung saan-saan. Merong akala natin tunay, pero bandang huli ay nalalaman natin na fake pala ang pag-uugali nila na pinapakita sa atin. So, ano ba ang makukuha nating leksyon patungkol dito? So, kailangan maging matalas ang ating isipan at pakiramdam na hindi tayo malugmok sa pagdurusa or masaktan. Kasi nga, sa panahon ngayon, kunti na lang or bihira na lang ang tao na tunay nagpapahalaga sa nararamdaman natin at sa pagiging tayo. Isa pa, karagdagan, kung talagang tunay siyang kaibigan at hindi tinatawag nating fake, ay marunong magpahalaga sa lahat na anong meron tayo. Sa ating pagkatao, sa oras natin, binavalue niya kung anong meron tayo na makakabuti. At hindi niya gagawin or iiwasan niya ang mga bagay na maaring makasakit sa'yo. Kasi nga, kung nasasaktan ka, siya mismo na taong tunay na nagpapahalaga sa'yo dahil tunay na kaibigan ay masasaktan siya sa tuwing nakikita kang nasasaktan. Pero kabaliktaran naman sa fake na kaibigan. Dahil ang fake na kaibigan, maglupasay ka man dyan sa sobrang sakit na iyong nararamdaman ay wala yang pakialam sa'yo. Dahil nga, fake siya. Or tinatawag nating walang pake sa'yo. In other terms, sila yung mga toxic na tao. Kaya alam mo na, kung mayroon kang kakilala na mga toxic or fake na kaibigan, ngayon pa lang, mag-practice ka na iwasan ang mga ito. Huwag mong hayaang gamitin ka, sirain ka, at tumagal pa ang relasyon yung dalawa kung alam mo naman na hindi maganda ang patutunguhan. Masisira lang ang buhay mo. Pumunta ka or sumama ka sa tao na alam mo na mahal ka no matter what happen. Ika nga nila, mas mabilis makahanap ng tunay na kaibigan sa mga panahong hirap ka or walang-wala ka kaysa yung meron ka. Dahil ika nga nila, hindi lahat ng nakangiti sa harap mo ay itinuturing kang tunay na kaibigan. Karagdagan pa, meron pang isang ganitong klaseng kaibigan. Yung tipong magkasama kayo, ang bait-bait. Yun pala, kinakahuyan ka lang. Yung tawag nilang hinahanapan ka lang ng mga bagay-bagay na pwede niyang i-report sa ibang tao or sa iba niyang kaibigan. Kaya dapat mapagmatsyag tayo at matalas ang ating isipan, maging wais. At kailangan nating alamin bago natin ibigay ang ating buong tiwala sa isang tao. Bago tayo magtiwala ng lubos, ay kailangan alamin natin ang tunay niyang pagkatao para naman hindi tayo mapahamak. Ang tunay na kaibigan, pag ikaw ay nasaktan or nakagawa man ng hindi maganda sa'yo, ay marunong itong mag-sorry at hindi ma-pride. Mapagkumbaba,
maayos lang ang samaan ng loob na meron kayo. Kasi syempre, tao lang din naman, normal sa magkakaibigan na nagkakaroon ng conflicts or hindi pagkakaunawaan or hindi pagkakasunduan sa isang bagay. Pero, pag tunay na kaibigan ay talagang hindi tumatagal yung kanilang samaan ng loob or hidwaan. Dahil nga, mas nangingibabaw yung pagmamahal sa isa't isa. Unlike sa fake friends, wala silang pakialam. Totally walang pakialam. Ang gusto lang nila mayroong makukuha sa'yo. Ginagamit ka lang, mapakinabangan ka lang. Iba-value lang nila ang mga bagay na mayroon ka, pero hindi ikaw. Kaya laging tandaan, mapagmatsyag, at maging wais, at laging tandaan, hindi lahat ng nakangiti sa harap mo ay itinuturing kang kaibigan. Napakadaling humanap ng maraming kaibigan, pero napakahirap maghanap ng tunay na tao at ituturing kang tunay na kaibigan.